Welcome to Kabbalah Podcast, the Filipino version, episode 14, ang Aklat ng Zohar. Ang lahat ng sinasabi ng Zohar, maging ang mga alamat nito, ang 10 Sefirot, Keter, Hokmah, Bina, Hesed, Givurah, Teferet, Netzah, Hod, Yesod, at Malhut, at ang kanilang mga pag-uugnayan. Sa isang kabalis, ang mga paglahok at ang kanilang iba't ibang mga kombinasyon ay sapat na upang ipakita ang lahat ng mga espiritual na mundo. Si Rabbi Shimon Bar Yochai o Rashbi, ang mayakda ng The Zohar, ay nagkaroon ng malaking problema. Nakikipagdebate siya sa sarili niya na kung paano iparating ang kaalaman ng Kabbalah para sa mga susunod na henerasyon. Alam niyang ilantad sa mga taong nilalaman ng aklat ng Zohar ng maaga. Subalit natatakot niya siyang malito at magliligaw lamang ito ng mga tao sa tunay na landas. Upang maiwasan ang kalituhan, ipinagkatiwala niya ang pagsusulat sa mga kamay ni Rabbi Abba na marunong magsulat sa espesyal na paraan na maunawaan lamang ng karapat-dapat. Dahil sa espesyal na wika ng The Zohar, tanging ang mga nasa hagdan ng espiritual na antas ang maunawaan kung ano ang nakasulat doon. Ang Zohar ay para lamang sa mga nakatawid na sa hadlang at nakakuha ng ilang antas ng espiritualidad. Sila ang nakakaunawa sa aklat ayon sa kanilang espiritual na antas. Ngayon, karamihan sa mga kaluluwa ay masyadong materialistiko at egoistiko upang maunawaan ang Zohar. Kailangan nila ng mga kasangkapan upang dalhin mula sila sa espiritual na zona. Ito ay tulad ng isang space shuttle na nangangailangan ng malaking pagtulak bago ito makapagpatuloy sa sarili nitong makina. Isang sumusuportang kapaligiran, guro, at tamang mga aklat ay magbibigay sa iyong pagsulong sa espiritual na pangunawa. Mayroong iba't ibang mga estilo ng pagsulat sa ang Zohar. Ito ay nakasulat sa iba't ibang wika. Depende sa kung paano nila gustong ipahayag ang tiyak na espiritual na estado. Minsan, lumilika ang iba't ibang wika ng pagkalito. Kapag ang aklat ay nagsasalita tungkol sa mga batas, maaaring isipin ng mga tao na ang Zohar ay nangangaral ng moral. Kapag nagkwento ito, maaaring ang mga tao ay tingnan ito bilang mga pabula. Kung walang espiritual na pagtatamo, mahirap gawing maunawaan kung ano talaga ang Zohar. Ang ilan sa ang Zohar ay nakasulat sa wika ng Kabbalah at ang ilan dito ay nakasulat sa wika ng mga alamat. Nasa ibaba ang mga halimbawa ng dalawang naturang alamat. Nasa sumusunod ang mga halimbawa ng dalawang naturang alamat. Una, ang driver ng asno o yung the donkey driver. Ang Zohar ay naglalaman ng isang magandang kwento tungkol sa isang driver ng asno. Isang lalaki na nagtutulak sa mga asno ng mahalagang lalaki upang sila ay walang ingat na maglakad at makipag-usap tungkol sa kanilang mga gawain. Ngunit ang driver ng asno sa ang Zohar ay isang persang tumutulong sa isang tao na mayroon ng sariling kaluluwa. Sa kwento, dalawang lalaki ang nag-uusap tungkol sa mga espiritual na bagay habang sila ay naglalakad mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sa tuwing darating sila, isang suliranin na sila na hindi nila malutas. Ang driver ng asno ay mahimalang nagbibigay sa kanila ng sagot. Habang sumusulong sila, salamat sa mga sagot ng driver, natutuklasan nila na ang kanilang simpleng driver ng asno ay talagang isang anghel na ipinadala ng langit na naroroon pa lamang sa layuning iyon upang tumulong sa pag-unlad nila. Kapag sila ay umunlad sa huling antas, nalalaman nilang nandoon na ang driver nila na naghihintay sa kanila.
Ang kabalistikong interpretasyon, ang asno ay ang ating kagustuhang tumanggap, ang ating egoismo. Ikaw at ako ay may driver ng asno. Naghihintay sa atin na makapasok sa espiritual na mundo upang gabayan nila tayo. Subalit basta tulad ng alamat, matutuklasan natin kung sino talaga ang driver ng asno kapag naabot na natin ang kanyang antas sa pagtatapos ng ating pagwawasto. Ang ikalawa, ang gabi ng bagong kasal. Bago matapos ang pagwawasto, mayroong isang espesyal na estado na tinatawag na ang gabi ng bagong kasal, Nights of the Bride. Ang kwento sa Ang Zohar ay nag-uusap tungkol sa paghahanda ng nobya para sa seremonya ng kasal. Ang nobya ay ang koleksyon ng lahat ng mga kaluluwa. Isa itong kli o daluyan na handang makisalamuha kasama ang lumikha. Kapag naabot mo ang estadong ito, pakiramdam mo ay handa na ang iyong kli o yung daluyan. Suportado at handa para sa espiritual na pagkakaisa. Ang lalaking ikakasal ay ang tagapaglikha. Tinatawag itong gabi dahil ang devikut o yung pagkakaisa ay hindi pa rin maliwanag at ang liwanag ay hindi pa rin nagniningning sa mga daluyan. Ang gabi ay nangangahulugan na ang mga daluyan ay nakakaramdam pa rin ng kadiliman, kawalan ng pagkakaisa. Kapag ang gabi ay naging araw, ang kasaganaan ng katapusan ng ipinangakong pagwawasto, ngunit hindi sinasabi sa atin ng Ang Zohar ng eksakto kung bakit ito ay mabuti. Lamang na ito ay kabuuan, liwanag, at kapayapaan. Ang simula ng huling henerasyon. Ang pagsulat na ang puno ng buhay o ang The Tree of Life ni Ari ay nagmarka ng simula ng huling yugto sa ebolusyon ng mga kaluluwa. Isinulat iyon ni Ari na ang kanyang yugto ay ang huling henerasyon. Mula sa kanyang panahon, ang karunungan ng Kabala ay nagsimulang lumabas mula sa pagkakatago, kahit na ito'y tumagal pa rin ng mga siglo. Sa kanya, nagsimula ang isang bagong proseso ng kahusayan. Nararamdaman ng mga manunulat ng mga kabalis na ang kanilang yugto ay ang huli, bago ang pagwawasto, dahil alam nilang ang munting man o mayinokvin lang ang kailangan o panalangin para sa pagwawasto upang ibunyag ang lahat at wakasan ang ating mundo sa mga kaguluhan. May kulang na lang na 1 pulgada upang makagawa ng kontak. Ang pagtawid sa puwag ay nasa atin at ito ang dahilan kung bakit ang mga kabalis ay sinusubukang ipalaganap ang kanilang kaalaman upang mas maraming kaluluwa ang maiwasto. Kanilang nararamdaman na malapit na nating makumpleto ang ating pagwawasto. Ang pag-aaral ng 10 Seferot. Ang mga salita ni Rabbi Shimon Bar Yochai ay nakasulat sa aklat ng Zohar ng kanyang estudyante na si Rabbi Abba. Ang mga salita ni Ari ay isinulat ng kanyang estudyante na si Haim Vital, ngunit hindi katulad ng kanyang espiritual na mga ninuno. Si Rab Yehuda Ashlag, nakilala na bilang Balusalam o ang bihasa ng Bahagdan, para sa kanyang sulam na komentaryo sa ang aklat ng Zohar, ay sumulat ng kanyang mga aklat ng mag-isa. Ang bumabandera sa kanyang mga nagawa ay ang kanyang komentaryo sa mga isinulat ng Ari, nakilala bilang Talmud Eser Seferot, The Study of 10 Seferot, o pag-aaral ng 10 Seferot, sa 6 na volume at higit na 2,000 mga pahina. Si Balusalam ay nagpapaliwanag sa mga hindi nakapag-aral na kaluluwa na ika-20 at 21 siglo kung ano talaga ang ibig sabihin ng Ari noong isinulat niya ang puno ng buhay, yung The Tree of Life. Isinulat ni Balusalam ang kanyang aklat partikular sa mga tao na gusto ng espiritualidad at wala ng iba pa. Sa kanyang introduksyon sa pag-aaral ng 10 Seferot,
Kanyang sinabi na ang kanyang hinahangad sa madla ay ang mga nagtatanong na, ano ang kahulugan ng aking buhay? At sa pinakabuod ng ating episode ngayon, na ang lahat ng bagay sa mundong ito ay mga sanga ng mga ugat na unang lumitaw sa espiritual na mundo. Ang Biblia ay nakasulat sa wika ng sanga gamit ang mga makamundong pangalan at termino na nagpapahiwatig ng mga espiritual na proseso. Ang mga kwento ng Biblia at ang Zohar ay hindi tungkol sa mga tao, kundi ito ay tungkol sa mga persang kumikilos sa mga kaluluwa. Ang aklat na isinulat sa ating pagwawasto sa isipan ay ang pag-aaral ng 10 Sefirot at ang may akda nito ay si Balusalam. Hanggang sa muli ng Kabbalah Podcast, the Filipino version. Maraming salamat.